bike is ewan ko kung good morning pa. Pero good morning, 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 good day all mga katambay. Ang pecha pala natin is January 27, 2026 sa yun nga Tuesday sa oras natin ay 4:42 na ng umaga. So yun, kaya ganito yung mata ko, medyo namumula dahil medyo napapaiyak nga ako. Sandali, i-charge ko lang tong isang phone ko. So yun, kwentuhan muna tayo hanggang pinakulo ko na yung kape. So yun, handa muna ako ng kape. Ako na ano na rin ako kumbaga nalulungkot ako sa sitwasyon na so yun. So, hindi ko na mapigilan to. Bahala na kung anong mangyari. Sa totoo lang mga katambay, hindi maganda yung morning ko. Alam niyo kung bakit? Nagising ako ng 3:00 ng umaga para mag-jingle. Ganon naman ang routine ko. Pag 3:00, 4:00, nagigising ako para mag-jingle. Tapos, neto lang. Nung simulang nagkagulo-gulo, hindi na ako paputol-putol na tulog ko dahil naiisip ko to. Bahala na kung sino matatamaan dito. Sinabi ko, wala na akong pakialam kung may magalit sa akin. Basta ako, nilabas ko lang yung saloobin ko. Babanggitin ko na yung pangalan, yung apelyido. Bahala na. So, hindi ko alam apelyido ng join ko na to. Yung naging pangalawang asawa ng tita Ligaya ko.
nagkikwentuhan kami. Nagkakape ko sa loob ng bahay ng tita ko sa Caloocan. Nagkikwentuhan kami. Tapos, yun nga, nagulat ako. Sinabi niya na medyo mabagal nga yung asawa niya. Dahil, matanda na siya. Although, yun nga, yung sa narinig nyo nakaraan sa project bahay namin. Yun, may connection yun dun. Pinag-ugatan yan na ano ba to, pinag-ugatan yan. Hindi ko sana sasabihin to'y pinag-ugatan yan. Kumbaga, ako yung sinisis ng lahat. May nasabi daw akong hindi maganda. Yun, kinasasama ng loob ko. Hanggang ngayon, masama pa rin loob ko. Pero pinili ko pa rin manahimik. Pinili kong hindi kumibo, hindi manahimik na lang. Ngayon, samang-sama na talaga yung loob ko. Nagsimula niyan kasi yung joint ko na yun, yung pangalawang asawa ng tita Ayang ko. Yung asawa niya, gumagawa sa amin. Dati may helper siya. Ngayon, nag-iisa na lang. Sabi ko, okay lang yan basta matapos. Yun ang sabi ko. Hindi ko sinabi sa kanila, sa loob-loob ko yun. Okay lang basta matapos. Yun lang ang sabi ko. Tapos, nung nagkakape na ako sa bahay ng tita ko, nag-uusap kami doon. Nagulat ako na sinabi ng tita Ayang ko na medyo mabagal yung asawa daw niya kasi matanda na at walang helper. So, since ako, sinabi ko, tita, okay lang yun. Naintindihan ko yung sitwasyon. Naintindihan ko, okay lang. Sabi kong ganun. Ewan ko ba, parang bumaliktad na ako daw ang may sabi na mabagal yung asawa ng tita Ayang ko. Okay din naman sa akin kasi hindi naman kami nagmamadali. Hindi naman kami nagmamadali. Para sa akin hindi ako nagmamadali. Yun lang ang akin. Labas na ako sa usapin nila ng mother ko tsaka ng second joint ko. Labas na ako dun. Yung ibang usapin nila. Labas na ako dun. Ang akin, nasa sa loob-loob ko is binaliktad yung sitwasyon. Ako daw may sabi na mabagal. Pangalawang joint ko,
At kung ano daw sinabi ko na hindi maganda, wala naman ako naaalala na may sinabi kong hindi maganda. So yun nga, nangyari na yun, nangyari. Ang ito pa, nung nagtatalo-talo na, pumunta yung pinsan kong si Ate Rhea. Sinabi kay mama, sa nanay ko, na may sinabi daw ako. Sa isip-isip ko, anong sinabi? Anong sinabi na yun? Hindi ko alam na gagantuin pala nila ako. Ang sakit ang sakit. Wala naman akong sinabi na hindi maganda. Lahat maganda. Ngayon, kaya simulan yun, mga 1 linggo na yata, 2 linggo. Simula yun, paputol-putol na tulog ko, tulog gising ako. Dahil sa pangyayari na yun. Hindi na tama yung tulog ko sa pangyayari na yun. Daddy, kung nanonood ka man ngayon, pasensya na, ngayon ko lang naisiwalat. Nung nagkita tayo, hindi ko masabi-sabi. Kasi sa isip-isip ko, kaya ko hindi sinasabi sa inyo baka magalit kayo, magwala kayo. Kaya hindi ko sinasabi ngayon. Sobra na Sobra na. Yung tipong ginawan mo na sila ng maganda, ng tama. Tapos babalik rin ka. May sinabi ka daw na hindi maganda. Doon ako lungkot na lungkot. Doon ako lungkot na lungkot. Sa isip-isip ko na lang, that time na yun, sinusubukan nila kung saan yung palalampalataya ako. Pero ganun nga. May sinabi sila sa akin na masakit sa akin. Pero wala silang narinig sa akin kahit ano. Wala. Doon sumasama yung loob ko. Pasensya na kayo mga katambak. Dito sa video na to na ilabas ko yung expression ko. Dahil yun talaga. At yun nga, pati yung nanay ko, sinisisi ko kung bakit nagtalo silang magkapatid. Pati yung mga pinsan ko, bayaw ko, lumayo loob sa akin dahil sa pangyayari na yon na hindi ko naman sinabi. Siyempre, nanay nila yon, kakampihan nila yon. Yung bayaw ko naman si Kuya Sam, wala naman akong problema dyan. Ito lang, nung nagtalo-talo na,
kinikibo ko, hindi na siya nagre-react. Hindi na. Siguro sa ano na rin, ewan, hindi ko ma-explain. Pero ang samang-sama talaga ng loob ko kay Titayang tsaka kay Ate Rhea, yung sa mag-ina na yun. Pero hindi na akong kumikibo sa kanila. Sinasaloob ko na lang. Sinasaloob ko na lang. Kasi pagka kumibo pa ako, para saan pa? Para saan pa? Kahit saan Poncio Pilato na hanapin, galugarin, wala akong sinabing masama sa inyo. Wala. Ang pangunang araw, ang sakit dahil misking ina ko pa, sinisisi ako sa pangyayari na yon, kung bakit sila nag-away-away doon. Itong tsuhin kong pangalawa, nang babaliktad din ng kwento, yun ang isa kong kinagulat. Para sa kanila, tapos na yung issue. Para sa akin, sariwa pa. Hindi na lang ako umiimik. Pero sariwa pa sa akin. Ako yung nasisisi, pati yung nanay ko sinisisi ko, pati mga pinsan ko hindi na ako kinikibo dahil doon. Pinsan ko, bayaw ko, buti nga mga pamangkin ko kahit papano kinikibo ko eh. Kaya Ate Rhea, Kuya Sam, Titayang, sa una nagagalit ako sa inyo. Nagtatampo ko sa inyo, may sama akong loob sa inyo. Pero mas pinili ko na lang manahimik, mas pinili ko na lang magpatawad. Dahil yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos ang magpatawad. So, yun. Masakit lang isipin, masakit man, masakit. Pero, yun na buhay. Sisiyan ng sisiyan eh. Yun ang buhay. Ngayon, okay na kami ng mother ko. Okay naman kami ng mother ko. Kaso, sumama din loob ko sa kanya dahil sinisisi ko. Pero okay na yun. Okay na yun. Sa mga pinsan bayaw tsahin ko dyan, okay na yun. Napatawad ko na kayo. Sa pangalawang tsuhin ko naman, ewan ko kung mapapatawad ko pa.
dahil sa sinigawan niya yung nanay ko, binulyawan niya. Naglilinis lang kami sa loob ng bahay namin. Sumugod yung pangalawang tiyun ko. Ewan ko to kung mapapatawad pa kita. Sana mapatawad pa kita. So, yun lang. At samang-sama talaga loob ko. Hindi na ako nakakatulog ilang araw na simula nun. Ilang linggo na simula nun. Wala akong maayos na tulog. Paputol-putol tulog. So, ayun. Kape-kape na tayo, mga katambay. Nakahinga na ako ng maluwag dahil naisiwalat ko sa inyong mga katambay yung sa loobin ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Kumbaga, sa posas, nakalagan na ako dahil sa siniwalat ko sa inyo. So, yun. Kape. Medyo maligam-gam na kape ko dahil sa sinare ko sa inyo. Pero but anyway, kaysa itapon ko, inumin ko na lang. Tapos pipilitin kong matulog uli. Sana makatulog na ako nang siniwalat ko sa inyo. Sana makatulog na ako ng maigi. So, yun. I-open ko pala yung comment section nito kasi sa mga vlogs ko, minsan ino-off ko yung comment section. Ngayon, i-on ko. Titignan ko sino magko-comment na kamag-anak. So, yun, nakakasama na lang ng loob, masakit na masakit. Yung tipong binabato ka na wala ka naman nagawang kasalanan, tapos pinagpipilitan pa nila na may nagawa ka mali na wala naman dapat. So, yun, samang-sama loob ko, masama na nga loob ko. Pati yung utak ko naapektuhan na. Pati yung sleep time ko na sana pahinga ko na yun, naapektuhan dahil sa inyo. Sana
makatulog kayo na maayos. At sana hiling ko lang, huwag sana maulit to, hindi man sa akin, hindi man sa amin, sa ibang kamag-anak natin. Gumising akong alas 3 para mag-CR. Tapos pinipilit ko matulog. Hindi ako makatulog sa pangyayari na yun na nasa utak ko pa. Siguro mga katambay, hindi ko alam hindi ko alam. Siguro, pagka punong-puno ang utak mo, hirap ka makatulog, paputol-putol. Dami mong problema, stress, naiisip. Ang una kong naiisip, nung sinisisi ko ng nanay ko, sa kabila ng sakripisyo ko sa dito. Tapos ito lang isusukli sa akin. Yun ang unang nasa isip ko pero hindi mali. Ninintindi ko lahat, inanalyze ko lahat. So sa mga pinsan ko, bayaw ko, lalo na sa tiyan ko, lalo na sa pangalawang tiyuhin ko. Ewan ko sa pangalawang tiyuhin ko kung mapapatawad ko pa. Pero sa tiyan ko, sa pinsan ko, napatawad ko na kayo. Sa bayaw ko naman na inirapan ako ng tingin kahapon, napatawad ko na kayo. So, yun. Na-mention ko lang. At hindi na kasi ko nakatulog simulang alas 3. Samang-sama yung loob ko. So, yun. At maubos na rin tong kape kong maligam-gam na. So, ayun. So, yun mga katambay. Hanggang dito muna ang aking vlog. At yun, hugasan ko muna ang aking mug. So yun mga katambay, hanggang dito na lang ang aking vlog. Ang petsa pala natin is January 27, 2026 sa oras na 5:15 na ng umaga. So yun, at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal. At kahit anumang unos o pagsubok sa buhay, wag kang susuko. Laban lang. So ayun, at bye-bye. God bless po.